70 weeks ni Daniel, ang pangako ng Diyos. Daniel chapter 9 verse 24 to 27. 70 weeks have been decreed for your people and your holy city to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. So you are to know and discern that from the issuing of a decree to restore and rebuild Jerusalem until Messiah the Prince there will be 7 weeks and 62 weeks. It will be built again, with plaza and moat, even in times of distress. Then after the 62 weeks the Messiah will be cut off and have nothing, and the people of the Prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. And its end will come with a flood. Even to the end there will be war. Desolations are determined. And he will make a firm covenant with the many for 1 week, but in the middle of the week he will put a stop to sacrifice and grain offering. And on the wing of abominations will come one who makes desolate, even until a complete destruction. One that is decreed is poured out on the one who makes desolate. Marami ang mga nagsasabi na ang sulat ng hula sa aklat ni Daniel ay hula raw para sa atin at sa atin pang hinaharap. Hindi lang ang mga simbahan ngayon ang naniniwala rito, kundi ang kahit mga Bible scholars rin ay naniniwala na sa kanilang tinanggap na aral sa kanilang eskwelahan ay sa atin nga raw patungkol ang mga hula para sa hinaharapang panahon, kaya magaganap pa lang raw. Dahil sa aral nilang ito, ay hindi sila tumigil ng pag-aabang sa mga senyales at mga kaganapan sa kasalukuyang panahon. Pilit nila itong iniuugnay sa mga napapabalitang pangyayari sa mundo, gaya ng mga nababalita at nagaganap na digmaan. Pati na ng mga lindol, pagbabaha, mga sakuna, pati na sa nakaraang pandemic. At kahit nga sa pagsilip sa ulap at kalangitan, ay naghahanap rin sila ng mga palatandaan. Hindi nga nakapagtataka, sapagkat ito ay gawain na nila noon pa man, bago pa ang pagdating ng aral ng rapture ni John Darby noong 1830. Alam ba natin na ang kahit mga iginagalang nilang mga pastor at ministro ay puros kamalian rin? Si Martin Luther na nagsabing noong 1600 raw ang end of the world. Sinabi rin ni John Wesley na noong 1836 raw ay ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. At napakarami pang mga nanghula noon hanggang sa ngayon ang naniniwala pa rin sa pisikal na pagbabalik ng Panginoong Hesus at sa katapusan ng mundo. Lahat sila, lahat sila ay nagkamali at patuloy pang nagkakamali. Kasabay ng mga ito ay ang mga panghihikayat nila sa mga tao na manatili sa kanilang mga itinayong simbahan upang maghintay. Nang sa gayon, habang naghihintay ay pinagbibigay sila ng dapat nilang ikapo para sa simbahan. Katuruan ito mula sa kanilang pinag-aralang theology. Kaya ipinangangaral rin nila sa kanilang itinayuring mga paaralan na sumisingil naman ang bayad at matrikula. Hindi ko pa rin maunawaan kung papaanong nasasabi nila na ang mga nakasulat ay para sa atin at sa ating paparating na panahon pa lang. Napakaliwanag kasi ng mga nakasulat sa Biblia. Sila noon ang mga nag-uusap sa mga liham. Sila noon ang hinulaan. Kaya sa kanila nga ipinangako. Pero paanong nasasabi pa rin ng mga nag-aaral at bumabasa ngayon ng Biblia na sa atin rin ngayon nauugnay ang mga hula sa sulat? Silipin nga natin at himaying mabuti ang sinasabi ng mga hula sa sulat upang mapatunayan kung kaninong panahon nga ba ito ukol. Sana ay makatulong ang mga ito sa atin kung tunay tayong naghahanap ng katotohanan. Daniel 9 verse 24. 70 weeks have been decreed for your people and your holy city, to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. Alam na natin na ang weeks na binanggit rito ay bilang ng taon. Weeks sapagkat 7 araw ang nasa isang linggo, kaya week. Tulad ng sa atin ngayon na kapag sinabi nating 1 dosena or 1 dozen, ang ibig sabihin ay 12 ang bilang. Kaya sa binanggit na 70 weeks, ito ay bilang ng 70 times 7, na katumbas ay 490 years.
Kaya sinabi sa hula ni Daniel na ang times of distress o great tribulation ay magaganap humigit kumulang 490 years mula nang ito ay ipaalam ng anghel na si Gabriel kay Daniel. At kung history ang pagbabatayan, lumalabas nga na 490 years o mahigit pa ng kaunti mula sa hula ni Daniel ay naganap ang Siege of Jerusalem noong AD 70, na siya ring pagtatapos ng Old Covenant Age para sa Israel, nang masirang lubos ang templo sa Jerusalem na simbolo ng mga batas ni Moses. Ito rin ang sinabi ni Jesus sa Matthew 24 verse 2 na magaganap noon sa kanilang henerasyon, ang pagkasira nga ng templo. And Jesus said to them, Do you not see all these things? Itinuro nga niya ang templo. Assuredly I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. Matthew 24 verse 33 to 34. So you too, when you see all these things, recognize that he is near, right at the door. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Kaya sa edad ng Panginoong Hesus na 30 pataas, kung tayo ay magdaragdag ng plus 40 years na katumbas ng isang generation, lumalabas nga na tamang lahat ng mga propesiya sapagkat AD 70 or 30 plus 40 years nang maganap na lubos ang mga hula sa aklat ni Daniel na pinatunayan rin ng mga sinalita ni Jesus. Pagpapatunay ang lahat ng mga ito sa madalas na sinasabi ng Biblia na malapit na ang Panginoon, hindi nga sa katawan, kundi para sa paghuhukom sa Israel. Pinatunayan ng Biblia sa kanyang pagbanggit ng for the time is near, right at the door, it is the last hour, and must soon take place, sapagkat malapit na nga sa kanila noon. Sa pagpapatuloy ng Daniel 9 verse 25. So you are to know and discern that from the issuing of a decree to restore and rebuild Jerusalem until Messiah the Prince, there will be 7 weeks and 62 weeks. It will be built again, with plaza and moat, even in times of distress. Maitatanong natin kung bakit sa verse 25 hanggang 27 ay mayroong binanggit na There will be 7 weeks and 62 weeks. It will be built again with plaza and moat, even in times of distress. ito ay bilang sa mga taon ng mga nangyari sa loob ng 490 years at hindi dagdag na taon para sa mga mangyayari pa matapos ang 490 years. Nahahati ito sa tatlong bahagi ng mga taon, ang 7 weeks, 62 weeks, at 1 week. Ito ay upang mabuo muli ang unang templo na nasira, na kilala as Solomon's Temple. Nasira nga ito sa panahon ng Babylonian Empire, sa panahon ni King Nebuchadnezzar. Kaya sa sinabing, From the issuing of a decree to restore and rebuild Jerusalem until Messiah the Prince there will be 7 weeks and 62 weeks. ito ay ang panahon ng ipatupad ng Persian king na si Artaxerxes kay Ezra na buuin muli ang templo sa Jerusalem. Kaya lahat-lahat ng bilang ng mga taon ng ito ay mabuo ay 7 weeks o 49 years at 62 weeks o 434 years. Bakit nga ba may 7 weeks na nauna? Pilit kasi itong ipinabuo kay Ezra upang umabot bago ang kanilang 50th year of Jubilee, kaya 49 years lang. Matapos nito ay ang 62 weeks or 62 times 7 years equals 434 years. Ito naman ay dahil sa mahabang taon na kahit may kaguluhan, ito ay paputol-putol na ginagawa. Kaya ang kabuuang taon ay umabot sa 49 plus 434 equals 483 years nga. Kasunod naman ay ang 7 years o 1 week mula sa pagdating at pagtatapos ng ministry ng Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga lingkod. Nakasulat ito sa Daniel 9:27. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. 7 years nga. But in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering. Hanggang sa magsimula naman ang pagdating ng Roman Jewish War sa henerasyong iyon, ang Siege of Jerusalem. Kaya bago noon ay nagbabala sa kanila ang Panginoong Hesus. Mababasa ito sa Luke 21 verse 20 to 22. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those who are in the midst of her depart.
and let not those who are in the country enter her. For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. Hindi nga ba't noon rin ay nasira ng lubos ang templo, na sinabi ni Jesus sa Matthew 24 verse 1-2, na kahit noon ay patuloy pa ring binubuo at pinagaganda ni King Herod, ngunit inabutan rin ng pagkasirang lubos. Ang lahat ng ito ay iniulat rin ng hula sa dulo ng Daniel 9 verse 25. It will be built again with plaza and moat, even in times of distress. Ito ang labis na kagutuman at kapighatiang dumating noon sa Jerusalem. Ito nga ang Great Tribulation na ipinangakong magaganap sa henerasyong iyon. Kaya naganap noong AD 70. Narito ang detalye ng bilang ng mga taon. 49 years plus 434 years plus 7 years equals 490 years ang 70 weeks ni Daniel. 7 weeks plus 62 weeks plus 1 week equals 70 weeks. Sa lahat ng ito ay maitatanong rin natin kung bakit sa hinaba ng panahon ay hindi ito napansin at naunawaan ng buong Israel noong una pa man. Bakit hindi nila napaghandaan ang pagdating sa katuparan ng mga hula? Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, dahil sa kanilang pagtalikod kahit sa ipinagkaloob sa kanilang pagmamahal ng Diyos, nagawa pa rin nilang usigin at patayin ang mga propeta at lingkod ng Diyos. Kaya naisara sa kanila ang kaalaman sa mga plano ng Diyos, upang sa takdang panahon ay singilin sila sa kanilang kalapastanganan. Mahigpit kasing ipinagbili ng anghel na si Gabriel kay Daniel noon na isara muna at takpan ang mga hula ng labis na kapighatiang darating sa Israel, hanggang sa pagdating ng pangako na magbubukas rito para sa kaalaman ng mga ililigtas ng Diyos. Narito ang ipinag-utos kay Daniel ng anghel na si Gabriel matapos na malaman niya ang lahat sa plano ng Diyos. Daniel 12:4. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Shut up the words and seal the book until the time of the end. Alam na natin na ang time of the end na binanggit ng anghel kay Daniel ay hindi nga end of the world, kundi end of the Old Covenant Israel. Yun ang magaganap nga na Great Tribulation sa kanila kasama ng pagkasira ng templo sa Jerusalem. Daniel 12 verse 1 and 2. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that time. And at that time your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. Gayon rin ang plano ng Diyos sa pagsasagip sa mga maniniwala naman sa babala ng kanyang anak. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life. Everlasting life, sapagkat maayos na buhay at kaligtasan mula sa kapighatian. Some to shame and everlasting contempt. Everlasting contempt naman, sapagkat silang makararanas ng labis na kapighatian, sa kanila ay pakiramdam ng tila wala ng katapusan. Kaya everlasting nga sa kanila. Ito ang kanilang naranasan sa pagdating ng Great Tribulation sa Jerusalem. Hindi ito everlasting life sa langit at everlasting contempt raw sa impyerno. Ano ba yan, kapatid? Bakit kasi nila ngayon inaangkin ang mga sulat noon, tapos ay ipinangangaral sa mga simbahan ngayon at gagawing panakot sa mga tao? Ito ang noon rin ay pangako ng muling pagkabuhay nila o resurrection. Ito ay sa pamamagitan ng pagkasira ng templo na simbolo ng mga batas ni Moses. Kaya kanilang resurrection rin ang magiging kalayaan nila mula sa mga batas na nagpakita ng kanilang mga kasalanan. At dahil kamatayan nga ang kabayaran sa kasalanan, ang kalayaan sa mga batas ay kaligtasan na sa kanila. Gayon din naman ang mga lumapastangan sa Diyos, ang sa kanila naman ay ang matatanggap nilang paghihiganti bilang kaparusahan nila noon. Narito ang sinalita ng Panginoong Hesus sa mga eskriba at pariseyo para sa paparating noong kaparusahan sa kanila. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous, and say, If we had lived in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Therefore you are witnesses against yourselves, that you are sons of those who murdered the prophets. Fill up, then, the measure of your father's guilt. Serpents, brood of vipers,
How can you escape the condemnation of hell? Hell o Gehenna nga na ang ibig sabihin ay state of misery, sapagkat ito ay pisikal na labis na kapighatiang mararanasan nila noon at hindi kaparusahan sa pagkatapos ng buhay sa impyerno, sapagkat wala ngang impyerno. Therefore indeed I send you prophets, wise men and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city, that on you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Assuredly I say to you, all these things will come upon this generation. Katunayang sa kanila noon naganap na lubos, paghihiganti nga sa kanila. Luke 21:22. For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. Ito ang Siege of Jerusalem na siyang nga ring Roman-Jewish War noong AD 70. Balikan natin ang pinasarang hula kay Daniel. Daniel 12:4. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Lumaganap nga noon ang kaalaman, ngunit hindi ang kaalaman sa mga plano ng Diyos, sapagkat pinasarahan nga hanggang sa pagdating ng tamang panahon. Kaya naman sa lahat ng ito, ay pansinin nating mabuti ang pananalita noon ni Jesus sa kanila, nang siya mismo ang magbukas ng mga pinasarahang sulat ni Daniel. Naganap nga ito matapos ang mahigit 400 taon. Ito na nga ang hula ng 70 weeks ni Daniel, na noong panahon ay naipasara at naitago sa kaalaman ng lahat. Ito ang sinalita ng Panginoong Hesus. Matthew 24 verse 15 to 19. Therefore when you see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Jesus gave the go signal and opened the seal because it is the time of the end. Dumating na nga noon ang panahon, sapagkat ang Panginoon lang ang siyang nakatakdang kapangyarihan na magbubukas ng mga hula noon. Kasunod na rin na ang kanyang pagbibilin upang makaligtas ang mga nagtiis hanggang sa huli, sa mga naniwala sa kanya noon. Ito ang nakasulat sa verse 16. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house. And let him who is in the field not go back to get his clothes. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. Katunayang ang mga sinalitang ito ni Jesus ay patotoo rin sa mga naipasulat ng Espiritu ng Diyos sa mga apostol, lalo na't nang magbilin siya sa mga apostol. When they persecute you in this city, flee to another. For assuredly I say to you, you will not have gone through the cities of Israel before the Son of Man comes. Na magsitakas nga sila mula sa pag-uusig ng mga sundalong Romano, sapagkat hindi magtatagal ay magbabalik na siya sa kanila, hindi nga sa katawan, kundi sa alam rin nilang pangakong paghuhukom sa Israel, kaya sila pinag-iingat at pinatatakas. Ito ang babala sa kanila noon ng Panginoong Hesus sa Luke 21 verse 20. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. Ngunit ang iba ay hindi pa rin nakinig sa alok ng Diyos na kaligtasan. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. See, your house is left to you desolate. Matthew 23 verse 37 to 38. Ito rin ang sinalita pa ni Jesus noon sa kanila sa Matthew 16 verse 28. Assuredly I say to you, there are some standing here who shall not taste death till they see the Son of Man coming in his kingdom. Na hindi nga mamamatay at aabutan pa niyang buhay ang ilan sa kanila, hanggang sa kanyang pagdating upang pagharian ang kanyang kaharian. Napakalinaw ng mga salita ng Biblia. Hindi maitatanggi ng kahit sinong katalinuhan ng tao ang mga patotoong ito na naipasulat ng Espiritu ng Diyos noon. Ang kapangyarihan ng mga hulang ibinigay kay Daniel, ang 70 weeks ni Daniel. Kaya kung ngayon ang mga ito ay patuloy nating aangkinin upang masabi na sa ating panahon palang darating, kahit mahigit 2,000 taon na ang nakalipas,
ipagpipilitan pa rin natin, hindi ba't parang nagmamatigas na tayo at sumasalungat sa katalinuhan ng Diyos? Parang niloloko lang natin ang ating sarili at nagmamataas pa sa Espiritu ng Diyos na noon ay tumupad na sa mga pangako. Sa mga liham ay ang kanilang patotoo, sapagkat katotohanang naunawaan nilang lubos ang lahat ng tinupad sa kanila ng Diyos. Ito ang pangakong paghuhukom sa Israel, ang Great Tribulation, ang pagkasira ng templo na kanilang kalayaan na rin. Ito ang pagbabalik ng Panginoon, ang pangakong tinupad noon sa kanila, sapagkat kaligtasan nila mula sa labis na kapighatian. Kaya mula rin noon ay ang katuparan ng muling pagkabuhay ng lahat. Muling pagkabuhay, hindi rin sa katawan, kundi sa espiritu kapiling ang Panginoon sa kanyang kaharian. Mula pa noon sa kanila hanggang sa atin ngayon. Ang ating paggawa ng mabuti at pagpapatawad. Hindi na dapat bihag pa ng kahit anong batas na umuusig ng may kabagsikan at kawalan ng pag-ibig sa kapwa. Ito ang ating kalayaang pumili ng sa tamang gagawin. Ito na ang New Covenant sa Panginoong Hesus, para sa lahat, sa walang katapusang panahon.